paanong paraan mo iaalay ang iyong buhay para sa bayan? Ang bayang minsan ang punong-puno ng kaguluhan at kahirapan. Nakahanda ka bang ibigay ang lahat na meron ka para lang sa kanya? Sabi nga nila, ang isang magaling na pinuno ay makikita sa galing ng kanyang mga tagasunod. At ang tunay na magaling na leader ay nakikita sa bawat bakas na kanyang iniiwan sa kanyang mga pinagdaraanan. Halika't magbalik tanaw tayong muli at magbigay pugay sa kasaysayan ng isang taong naging kontrobersyal dahil sa kanyang paggamit ng kamay na bakal laban sa mga kriminal sa lansangan. Ang kwento ni Alfredo S. Lim, aka Dirty Harry ng Pilipinas, ang batas ng Maynila. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Alfredo S. Lim sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Fred Lim. Siya ay isinilang noong ika-21 ng Disyembre ng taong 1929 sa isang ospital sa Tondo sa Maynila. Siya ay anak ni Rosario Sioho na mula sa isang kilalang angkan sa San Miguel, Bulacan. Sila ay may lahing Chinese. Napakasaklap ng kapalaran ng noon ay batang si Fred Lim dahil wala siyang pagkakaiba sa mga batang naulila ng lubos. Namuhay siyang kasama nila sa Hospicio de San Jose na isang bahay ampunan. Pero ang masakit dun ay buhay pa naman ang kanyang mga magulang nang siya ay mapunta sa ampunan na yun. Maaga silang iniwan ng kanilang tatay matapos nitong umuwi sa kanilang lugar sa probinsya ng Antique upang doon na manirahan at sila ay hindi na binalikan pa. Habang ang kanyang nanay naman ay nag-asawang muli at tuluyan na rin silang iniwan nito at pinabayaan. Kaya't sa murang edad ay hinarap ni Fred Lim mag-isa ang mundo. Pasalamat na lang siya dahil nung nasa ikatlong baitang na siya sa elementarya ay nangkupkupin siya ng kanyang lola na noong mga panahon na yun ay matanda na rin naman. Kaya't nung pumanaw ito noong taong 1943 ay napunta naman si Fred Lim sa pangangalaga ng kanyang ninang at nagpalipat-lipat na nga siya ng tahanan. Subalit sa pagsisikap ay nakapagtapos pa rin si Fred Lim sa kursong Business Administration noong taong 1951. Kasabay nun ay nagpulis kaagad siya sa kaparehong taon na yun dahil nakikita niya ang malaking problema ng bayan laban sa kriminalidad na bagamat sablay ito sa kanyang katatapos pa lang na kursong pinagsikapang marating ay hindi naman yun naging problema dahil noon basta matapang ka ay pwede ka nang maging pulis. Habang si Fred Lim ay nasa serbisyo na ay patuloy naman siyang nag-aaral ng patungkol sa batas hanggang sa makapagtapos muli noong taong 1963. Pagkatapos nun ay minaster niya ang National Security Administration sa National Defense College of the Philippines. Nakapagtapos naman siya dito noong taong 1981. Sa kanyang buhay pulis, si Fred Lim ay nakilala bilang makati ang kamay pagdating sa gatilyo o yung trigger happy kung tawagin, sapagkat instant justice palagi ang gusto niya habang sinisikap na ubusin ang lahat ng mga kriminal sa lansangan. Naging kilabot at sobrang kinatatakutan siya ng mga masasamang loob dahil di na sila pinapabot pa sa presinto ni Fred Lim dahil sa daan pa lang ay nanlaban na. Ang isa sa pinakamalaking taong nakabangga niya sa kanyang batang karera sa pagpupulis ay nang arestuhin niya ang dating senador Robert Barbers sa kasong illegal possession of firearms. Habang ito ay nasa kustodiya ni Fred Lim, nang lakarin ito sa kanya nang noon ay vice mayor ng Maynila na si James Barbers na pilit inaarbor sa kanya. Pero para sa bagitong pulis na si Fred Lim na punong-puno ng katwiran, ang batas ay batas at ang mali ay mali. Hindi nila ito nakuha sa kanya habang patong-patong na kaso ang isinampa kay Barbers at sa ganoong paraan nga niya ginampanan ang kanyang tungkulin. Paunti-unti nga ay nakilala siya at paunti-unti ring tumatahimik ang Maynila. Dahil dito ay sunod-sunod na mga parangal at rekomendasyon din ang sa kanya nagsidatingan, kasabay ng mabilis na pag-angat ng kanyang ranggo. Higit 40 medalya ng karangalan at higit 400 rekomendasyon lang naman ang kanyang nakuha sa kabuuan.
kung saan nakarating siya hanggang sa ranggong Major General na siyang namumuno sa Western Police District. Sa panahon niyang ito, nakilala ang pinakamatitikas na mga pulis sa Maynila. Sila ang maalamat na Manila's Finest, kung saan walang mga kriminal ang nagtatagal at walang kaso ang hindi nalulutas kaagad. Ganon katitikas ang mga pulis noon sa ilalim ng pamumuno ni General Alfredo Lim. At halos lahat na ata ng kanyang mga tao sa Manila's Finest ay nagawa ng pelikula ng tungkol sa kanilang mga kasaysayan na nagbibigay ng inspirasyon sa karamihan. Taong 1987 sa kasagsagan ng kudeta ay isa din si General Lim sa nagtanggol para sa panig ng gobyerno bago siya nagretiro sa pagiging pulis. Umabot siya ng 30 taon o 3 dekada sa serbisyo kung saan iniwan niyang malinis at kagalang-galang ang imahe ng kapulisan. Ito yung mga panahong napakataas pa ng respeto ng mga tao sa mga alagad ng batas. Pero sa kanyang pagre-retiro ay hindi pa rin pala natatapos ang kanyang maaksyong kasaysayan. Sapagkat dahil sa ganda ng kanyang track record ay hinirang siya para maging director ng NBI noong taong 1989. Dito ay lalo pa siyang nakilala sa larangan ng bilis na pagkuha ng hustisya para sa mga nangangailangan, subalit ang karamihan ay nagiging controversial din dahil nga sa sobrang bilis o instant justice kaagad ang ipinapataw niya. Ipinahuli ni Director Fred Lim ang lahat ng mga drug lord at gambling lord ng mga panahon na yun at wala na ngang nakakarating pa sa presinto sa mga ito dahil nga silang lahat ay nanlalaban habang nasa daan pa lang. Kaya't ang ending ay tigok ng tigok. Kaya't masasabi natin sa kanya orihinal nagmula ang salitang nanlaban bago pa man ito mauso sa panahong kasalukuyan. Dahil dito ay lalo pa siyang kinatakutan kasabay ng pagbansag din sa kanya ng alias Dirty Harry. Nahango naman sa isang pelikula noong dekada 70 na tungkol sa isang police officer na hindi rin marunong makinig sa kanyang opisyal at tinutugis ang mga kriminal sa kanyang sariling lupit at walang awang pamamaraan na sinasabi naman nilang kaparehong kapareho daw ng kay Alfredo Lim kung dumiskarte. Taong 1992 nang bumaba siya sa pwesto bilang direktor ng NBI at sa pagkakataong iyon ay pinalitan siya ng isa pang alamat na si Epimaco Velasco. Ginawa niya ito upang pagbigyan daan ang kanyang kandidatura. Tumakbo at madaling nakuha na Alfredo Lim ang posisyon ng pagiging alkalde ng lungsod ng Maynila, kung saan milya-milya ang kanyang naging layo sa 6 na kalaban pa niya sa halalan. Patunay lang ng napakabangong reputasyon at bakas na iniwan niya sa kapulisan at sa NBI at walang hindi ang humahanga sa kanya noong mga panahon na yun, maliban na lang sa mga kriminal at kalaban ng batas. Sa kanyang pagiging mayor ay ganun pa rin ang kanyang prinsipyo. Nag-iiba lang ang posisyon na hinahawakan, subalit kriminalidad pa rin ang numero 1 niyang pinagtutuunan ng pansin. Sa pagkakataong ito ay lalo pa niyang pinag-igting ang kanyang kampanya sa mga lansangan, lalong-lalo na kapag sumasapit ang dilim. Patuloy na gumanda ang imahe ng Maynila noon, kasabay ng mahigpit na pagdidisiplina sa mga tao. Ang ilan pa sa mga batas na ginawa ni Mayor Fred Lim ay ang pagbabawal niya sa pagsisigarilyo sa mga pampublikong lugar. Pinagtatanggal din niya ang mga bar, mga nightclubs at mga massage parlor. Ganun na rin ang mga motel noong taong 1993 sapagkat nababatid niyang sa mga lugar na ito kadalasan nagmumula ang kahalayan na kalimitan ay humahanto nga sa paggawa ng krimen. Na kung hilig mo ay ang nightlife ay mabuburing kang manirahan sa Maynila sa panahon ni Mayor Fred Lim. Pero disiplina at katahimikan naman ang naging kapalit nito sa syudad. Dahil dito ay aprobado naman sa mas nakararaming mga tao ang kanyang serbisyo publiko. Kaya't madali niyang nakuha ang ikalawang termino noong taong 1995 at ipinagpatuloy pa niya ang kanyang nasimulan sa Maynila. Sa ikalawang yugto ng panunungkulan ni Mayor Fred Lim ay problema naman sa lumalalang trapiko at sangkatutak na basura ang kanyang pinagtuunan. Sa kanyang termino din na ito na itatag ang pamantasang lungsod ng Maynila na pinakikinabangan ng libu-libong mga kabataan sa lungsod magpasa hanggang ngayon. Taong 1998 na muling bumaba sa pwesto si Mayor Fred Lim upang pagbigyan daan ang kahilingan ng kanyang mga taga-suporta
na tumakbo naman siya sa pagka-presidente ng bansa. Subalit hindi iyon naging sapat sapagkat siya ay pinadapa ng noon ay Vice Presidente Joseph Estrada o si Paring Erap. Ngunit silang dalawa ay sa politika lang magkalaban. Si Alfredo Lim ay isinama ni Presidente Erap sa kanyang gabinete kung saan ginawa siya nitong DILG Secretary hanggang sa noong taong 2000 pagkatapos ng eleksyon. Nang sumunod na halala noong 2004 ay nakakuha naman siya ng pwesto sa Senado bilang si Senator Fred Lim. Subalit 3 taon lang siya sa panunungkulan matapos niyang bumaba muli sa pwesto para bumalik ulit sa Maynila. Daladala pa rin ang kanyang legasiyang iniwan sa lungsod noong mga panahong alkalde pa siya dito ay muli siyang nahalal bilang mayor sa ikatlong pagkakataon. At gaya pa rin ng dati ay kriminalidad pa rin ang kanyang pangunahing sinugpo. Muli niyang pinagtatanggal ang mga establishmentong panggabi ang operasyon na siyang pinagmumulan ng mga krimen, lalong-lalo na yung mga nasa kahabaan ng Rojas Boulevard, na ayon pa kay Mayor Fred Lim ay natatakpan na rin ito pati ang napakagandang tanawin sa paglubog ng araw. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon na rin siya ng shame campaign kung saan pinapangalanan niya ang bahay ng mga adik sa lungsod upang maging babala sa mga tao. Subalit ang proyektong ito ay hindi nagtagal matapos batikusin ng iba't ibang sektor dahil na rin sa palagay nila ay hindi iyon makataong solusyon dahil nga nawawala ng karapatang mamuhay ng normal ang bawat nakatira sa mga lugar na nilalagyan niya ng mga katagang bahay ng adik. Taong 2010 ay na-re-elect muli si Mayor Fred Lim sa ika-4 na pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito ay sinubok na siya ng tadhana sapagkat pagkaupo pa lang niya sa pwesto ay nangyari na nga ang karumal-dumal na Manila hostage crisis noong buwan ng Agosto ng taon na yun. At sa pangyayaring iyon ay napatay ang 8 hostage na mga Hong Kong nationals ng isang nagngangalang Rolando Mendoza. Ang pangyayaring iyon ay isinisi ng karamihan sa pamunuan ni Mayor Fred Lim dahil sa kawalan ng agarang aksyon. Ito ang pinakamalaking kontrobersyang nangyari sa kanyang kasaysayan maging bilang alagad ng batas o sa paglilingkod bayan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay bigla na ngang nagbago ang tingin sa kanya ng mga tao. Isang pagkakamali lang nang dahil sa palpak na paghawak ng krisis ang siyang nagpabago sa kanyang kapalaran. At sa isang iglap lang ay nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan simula pa nung mga panahong pinagsikapan niyang baguhin ang imahe ng Maynila. At ang sumunod na pangyayari nga ay muli siyang tinalo ni Erap sa pagkamayor naman ng Maynila sa dalawang magkasunod na eleksyon noong mga taong 2013 at 2016. At noong 2019 ay muli silang nagtunggalian pa rin sa pagkamayor, subalit kapwa sila pinataob ng batang si Isko Moreno. At sa paglaganap ng pandemic COVID-19 ng sumunod na taon, ika-8 ng Agosto taong 2020, ay tuluyan na nga tayong iniwan ng butihing mayor at matikas na alagad ng batas na si Alfredo Lim. At ang kasaysayan ng nag-iisang dirty hari ng Pilipinas ay mananatili na lang isang alamat. Samantalang sa haba at makulay ng kanyang naging kasaysayan, ay maka-4 na beses na naisa pelikula ang kanyang buhay sa 4 na magkakaibang yugto ng kanyang pagkatao. Si Alfredo Lim ay unang itinampok ni Daboy Rudy Fernandez para sa pelikulang pinamagatang Alfredo Lim sa Kamay ng Ibabaw noong taong 1977. Sinundan ito ni Ramon Revilla Sr. para sa pelikulang Target Police General, Major General Alfredo Lim Story noong taong 1990. Ang ikatlo ay noong 1995 para sa pelikulang Alfredo Lim Batas ng Maynila na pinagbidahan naman ni Manoy Eddie Garcia. At ang pinakahuli ay noong taong 2013 na ginampanan naman ni Cesar Montano para sa Alfredo S. Lim The Untold Stories. Binuhay din ang kanyang karakter para sa mga pelikulang gaya na lang ng Bobby Barber's Parak noong taong 1997 at sa iba't iba pang mga dokumentaryong palabas gaya na lang ng katapat Mayor Fred Lim. Si Mayor Alfredo S. Lim na naging kilabot ng mga kriminal at minsan ang nabansagang dirty hari ng Pilipinas
ay pumanaw sa edad na 70 taong gulang. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!